Alin nga bang mas maganda? A Class That Lasts by Honda or You're Up Next by Yamaha? Alin dito para sa'yo ang pinakamaganda? Alin dito para sa'yo ang pinakasulit sa iyong pera? So andito na nga tayo mga bossing sa isa sa pinakamagandang pagpipilian natin ngayon. As of the moment, nakaka-release lang ni Yamaha Lexi noong February 2026 at si Honda Giorno naman na marami ding nalilito kasi makikita natin dito sa Red App, merong nagtatanong about Yamaha Lexi versus Honda Giorno at sa Black App rin, meron din nagtatanong alin ang mas maganda sa Giorno versus Lexi. So makikita natin dito, napaka maraming tao ang interested dito sa mashup na ito, hindi dahil sa kanilang sisi, kundi sa kanilang pricing. Marami kasing nag-comment na hindi naman ganyan dapat mag-compare, dapat ganito, ganyan, dapat sisi. But marami talaga mga taong price conscious and nag-consider din if sisi ba or yung technology yung mas magandang i-priority. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features, and their final thoughts about these motorcycles, whether these motorcycles are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Unahin na natin dyan ang side-by-side comparison mga boss, with the pricing of 101,900 for the Honda Giorno Plus and an introductory price of 99,900 pesos for the Yamaha Lexi. Alam mo talaga dito, unang-una pa lang malilito ka na kasi napakalapit lang ng pricing nila. And if sa colorways naman yung pag-uusapan natin dito, meron tayong 4 na colorways for the Honda Giorno Plus and 2 naman for the Yamaha Lexi 155. Kaya Yamaha Lexi meron tayong black and matte green, tapos meron tayong beige, black, white tsaka orange for the Honda Giorno Plus. Now, if ang headlight yung pag-uusapan natin dito mga bossing, makikita natin dito that both of these motorcycles ay naka-LED na tapos kanya-kanya siya ng styling design. Now, if for the rear light naman mga bossing, makikita naman natin dito that both of these motorcycles naman is maganda din naman yung kanilang pine-present dito for their rear tail lights. Pero mas mapapansin mo mga bossing if you're into classic styling talaga, meron tayong brown seat na dito for the Honda Giorno Plus. Compare mo kay Yamaha Lexi na black seat lang siya lagi. Ngayon naman mga bossing, if ang instrument panel yung pag-uusapan natin dito, we have LCD digital display for both of these motorcycles. Kaso if makikita mo dito kay Honda Giorno Plus, medyo kahawig niya si Honda Click. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss, makikita natin dito medyo mas malaki tignan yung kanyang LCD digital displays. And ito na nga ang isa sa pinakamagandang feature na magkaroon tayo as a motorcycle rider ngayong 2026, which is ang keyless remote system. Makikita natin dito mga boss that the Honda Giorno Plus is mayroong keyless system na, samantalang kay Yamaha Lexi is naka-shutter key system pa. Maganda sana itong technology na to if meron to both of these motorcycles kasi iba talaga sa feeling pag meron tayong keyless na motorsiklo. Ngayon naman mga boss, if ang utility box naman yung pag-uusapan natin or underseat compartment, lamang na lamang dito si Honda Giorno Plus kasi meron itong large luggage box na 30 liters, samantalang kay Yamaha Lexi naman is 12.8 liters. Makikita natin dito, nandito yung gas tank niya, samantalang kay Honda Giorno Plus, napaka all-in niya dito for its utility box. Which is, mas pag-uusapan natin yung kaniyang gasoline tank cap maya-maya. Unahin muna natin ang kanilang charging port. Makikita natin dito mga bossing that meron naman itong charging port for both of these motorcycles. Both naman is mayroong USB Type-A charging port. So maganda to kasi kahit pa hindi naka-USB Type-C, as long as meron tayong charging port, solid yan kasi matcha-charge yung mga cellphone natin sa mga biyahe natin. Now, if ang wheel type yung pag-uusapan naman natin dito mga boss, makikita naman natin dito na naka-mugs tayo dito for both. And if ang fuel tank na yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayong 5.4 liters of fuel capacity for the Honda Giorno Plus and 4.2 liters lang for the Yamaha Lexi 155. Ngayon mga bossing, makikita natin dito yung placing ni Yamaha Lexi is nandito pa sa underseat compartment natin dito. Kay Honda Giorno Plus is meron na dito sa may harap niya. So, hindi mo na kailangan tumayo para lang makapagpagas kasi nandito na yung fuel tank cap niya. Aside from that, makikita natin dito that mas malaki yung kaniyang tank capacity over the Lexi 155. And if ang fuel consumption yung pag-uusapan natin dito, lamang naman dito si Giorno Plus, meron tayong 47 km per liter and 43 km per liter naman for the Yamaha Lexi. Makikita mo 5.4 liters na 47 liters.
and 4.2 liters na 43 kilometers per liter. That simply means mga boss, medyo mas malayo mararatnan si Honda Giorno Plus sa mga long rides nyo bago ka magpagas over the Yamaha Lexi. Pero again mga bossing, if fuel consumption yung pag-uusapan, depende pa rin yan sa driver kung paano sila mag-drive. So, it is just a fuel consumption na estimation. And if ang displacement naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, meron tayong 125cc lang for the Honda Giorno Plus. And dito lamang si Yamaha Lexi na mayroong 155cc na displacement. Pag-usapan muna natin ang kanilang engine oil capacity. Meron dito 0.9 liters for the Honda Giorno Plus and 1 liter naman for the Yamaha Lexi 155. 1 liter of oil engine lang yung need natin dito para makapag-change oil. That simply means makakatipid tayo dito kapag ito yung bibilhin nating motorsiklo. And if ang gulay board naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito na check naman tayo dito for both of these motorcycles. Meron tayo yung gulay board dyan. However, lamang dito kaunti si Yamaha Lexi kasi meron tong footboard extension na wala kay Honda Giorno Plus. Makikita naman natin dito na parang NMAX talaga siya or Maxi Scoot na merong karagdagang footboard extension that gives us more relaxation kapag magbebiyahe tayo sa medyo malayo ang mga destination. Ngayon naman mga boss, if ang park brake yung pag-uusapan natin dito, makikita natin dito that both of these motorcycles naman is merong park brake. However, if makikita mo dito kay Yamaha Lexi, meron ito ang karagdagang highlight switch control malapit sa kanyang park brake. That simply means mga boss, you're just one tap away para makapag-highlight ka sa kalsada. And if ang auto start stop system naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, meron tayo for both of these motorcycles. Ang tawag kay Honda Giorno Plus is ISS or idling stop system. Tapos kay Lexi 155 naman is start and stop system or SSS. Magandang feature to mga bossing kasi kapag umaandar yung makina natin tapos hindi na sense ng engine natin na umuusbong tayo or nag-move yung motorcycle natin, especially naka full stop sa kalsada, it will automatically switch off para makapagdagdag ng fuel efficiency sa mga motorsiklo natin. Now, if ang built-in hazard switch naman ipag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin dito na meron for the Yamaha Lexi 155. However, for the Honda Giorno Plus, makikita natin dito wala ito unfortunately. Maganda sana to mga boss kasi if meron tong hazard switch, makakadagdag ito ng awareness para sa mga taong need nito, especially if urgent, kailangan pumunta sa gilid ng daan para makapagbigay din naman ng awareness sa mga tao. Now, if ang tubeless naman yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito is meron tayo both. So maganda yan kasi pag naglo-long ride tayo, pag naka-tubeless tayo mga boss, if ever meron tayong nadaan ng pako sa daan, mas malaki yung chance na mas mare-repair natin agad yung mga motorsiklo natin over the tube type na mga gulong. And if ang kickstart naman yung pag-uusapan natin dito mga bossing, both of this is walang kickstart. So need talaga natin maging aware na kapag medyo matagal-tagal na natin nagagamit yung motorsiklo natin, kailangan natin i-monitor yung battery health ng mga motorsiklo natin, which is meron naman tayong battery indicator sa mga LCD digital display natin. However, if phone connectivity yung pag-uusapan natin dito mga boss, dito nakakatulong si Yamaha Lexi kasi meron itong Yamaha Y-Connect na wala si Honda Giorno Plus. Makikita natin dito mga boss, meron itong maintenance recommendation, malfunction notification, tsaka yung mga tracking para sa fuel consumption. At marami pang iba mga boss, basahin nyo na lang dito yung matutulong ng Yamaha Y-Connect mo. Pero alam naman natin na maraming nagkaka-issue dito sa mga motorcycle riders about the Yamaha Y-Connect na pinapatanggal daw ng mga Yamaha motorcycle riders kasi nagde-drain daw ito sa mga batteries nila. So, if nagbabala ka bumili ng isang Yamaha Lexi tapos gusto mo gamitin yung Yamaha Y-Connect, ang makikita natin dyang pinakamagandang gawin is gagamitin si Yamaha Lexi araw-araw, pinapandar ito araw-araw. But if you're like me na hindi naman araw-araw gumagamit ng motorsiklo, then doon ka mag-decide if ipapatanggal mo ba yung line connect ng Yamaha Y-Connect mo sa battery mo or hindi. And lastly mga bossing, if ang customization yung pag-uusapan natin dito mga boss, makikita natin na both of these motorcycles naman is bagay naman lagyan ng mga top box. However, dito mo masisilayan na maganda tignan yung Honda Giorno Plus kasi may pagka-classic talaga siya tignan. And mas brusko naman tignan dito si Yamaha Lexi kasi mukha talaga siyang baby NMAX. Ngayon naman mga bossing, pag-uusapan na natin ang kanilang specs and key features. Sa displacement natin dito mga bossing, meron tayong 124.7cc liquid cooled for the Honda Giorno Plus. Meron naman tayong 155cc na single cylinder
liquid cooled din for the Yamaha Lexi 155. With a power of 11.4 horsepower at 8,750 RPM for the Honda Journey Plus, meron naman tayong 15.2 horsepower at 8,000 RPM for the Yamaha Lexi. Sa torque naman, meron tayong 11.6 Newton meters at 5,250 RPM for the Honda Journey Plus and 14.2 Newton meters at 6,500 RPM naman for the Yamaha Lexi. 11.5:1 for the Honda Journey Plus, 11.6:1 naman for the Yamaha Lexi for their compression ratio. With a bore stroke of 53.5 by 55.5 naman for the Honda Journey Plus, meron tayong 58 by 58.7 naman for the Yamaha Lexi. Makikita natin dito mga bossing, lamang na lamang dito si Yamaha Lexi sa kanilang displacement, power, torque, compression ratio, tsaka sa bore stroke. So, that simply means mga bossing, spec sheets wise, medyo panalo dito si Yamaha Lexi over the Honda Journey Plus. Na alam naman natin, 155cc si Yamaha Lexi, 124 din naman si Honda Journey Plus. Bago natin pag-usapan ng specs and key features for both of these motorcycles, pag-usapan muna natin ang kanilang dimensions, which is uunahin na natin dyan si Honda Journey Plus. Makikita natin dito, meron tayong 780mm of seat height, 155mm of ground clearance, and 1,312mm of wheelbase. Meron tayong 100 by 10 by 12 na gulong sa harap and 110 by 90 by 12 naman na gulong sa likod. Samantalang kay Yamaha Lexi mga bossing, meron tayong 770mm na seat height, 135mm na ground clearance, and 1,350mm na wheelbase. 90 by 90 by 14 yung gulong natin sa harap and 100 by 90 by 14 naman yung gulong natin sa likod. So makikita natin dito may pagkalamang sa seat height for the Honda Journey Plus, lamang din sa ground clearance, pero dito lamang si Lexi for the wheelbase. Lamang din dito si Yamaha Lexi for the tire inch mga bossing, which is meron tayong 14 inch of tires dito for the Lexi. Samantalang kay Journey Plus is 12 inch lang. Tapos mas malapad nga lang ng kaunti dito si Honda Journey Plus na 100 by 10. Samantalang kay Lexi is 90 by 90, 100 by 90 sa likod, tapos 110 by 90 naman for the Honda Journey Plus. So, depende na lang talaga sa inyo alin dito yung sa tingin nyo yung mas babagay sa inyo if dimensions yung pag-uusapan. Ngayon naman mga bossing, pag-uusapan na natin ang kanilang key features. Unahin na natin dyan si Honda Journey Plus. Meron itong combi brake mga bossing. So, meron tayong may dadagdag na safety for our braking system dito for the Honda Journey Plus. Kaso nga lang, naka-drum brakes tayo sa likod. Meron tayong ACG starter dito. Meron tayong auto start stop, naka-keyless, tapos naka-monoshock. Meron din naman tayong 4 valves dito with a CVT auto, tapos 116 kilograms and Honda ESP Plus. Samantalang kay Yamaha Lexi mga bossing, may kita natin dito, wala itong karagdagang combi brakes. Tapos, naka-drum brakes din yung braking system natin sa likod. Naka-SMG starter. Ito yung tawag sa kay Yamaha. Meron tayong auto start stop. Wala tayong keyless feature dito for the Yamaha Lexi and naka-monoshock lang din. With 4 valves, naka-CVT auto, 116 kilograms din na naka-Yamaha Blue Core. Makikita natin dito that they almost have the same specs for their categories. Kaso nga lang dito mga bossing, makikita natin dito the price of Honda Journey Plus is 101,900 pesos. Samantalang kay Yamaha Lexi is 99,900 pesos na introductory price. And just to let you know mga bossing, kahit na naka-monoshock tayo dito, pwede natin ito dagdagan ng isa pang shock. Kaso nga lang kayo na magpapa-customize niyan para maging dual shock siya. Kaya ngayon, pag-usapan na natin ang kanilang final thoughts whether these motorcycles ba are good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Kasi meron akong nilagay dito mga bossing na nagustuhan ko na sa tingin ko magugustuhan nyo rin din for both of these motorcycles, which is meron itong comfortability and beginner-friendly kind of experience for both of these motorcycles. Alam naman natin dito mga bossing that these motorcycles ay naka-automatic transmission. That simply means mga bossing, you're 1 piga away para sa next mong adventure. And sa tingin kong nakikita kong selling point naman dito kay Honda Journey Plus is that meron itong bigger storage compartment, which is magandang maganda yan if pupunta ka sa malalayuan or pang-araw-araw mo itong motorcycle ito kasi hindi mo na need maglagay ng top box dito. Maganda din yung kanyang gas tank placement dito mga boss kasi nasa harap na. Hindi na natin kailangan tumayo if magpapagas pa tayo. Less hassle na, diretso na. Napaka straightforward ng motorcycle ito. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga bossing, yung nakikita kong isa sa mga selling point nito is that maxi scoot yung kanyang datingan dito. So mukha talaga siyang baby and max over the Honda Journey Plus. With the addition of footrest extension and floorboard, alam natin dito that medyo mas relax talaga si Yamaha Lexi gamitin over the Honda Journey Plus if
long ride yung pag-uusapan. Ngayon naman mga boss, if tatanungin ako alin dito yung sa tingin kong mas maganda over these motorcycles, medyo mahirap talaga siya for me kasi ang nakikita kong specs dito panalo at lamang na lamang si Honda Giorno Plus if hindi displacement yung pag-uusapan. Yung tipong makukuha ko mga boss maganda kasi si Honda Giorno Plus because of its underseat compartment, keyless feature, automatic motorcycle, and classic design. Na that simply means makakapagbigay ito ng napaka long term na experience para sa iyong pang-araw-araw na sa tingin ko mapapaisip ka na matagal ka pa makakapag-isip ng bagong motorsiklong upgrade or yung tipong papalitan mo yung motorsiklo mo. Ganun yung makukuha mong experience for the Honda Giorno Plus. Samantalang kay Yamaha Lexi naman mga boss, ang nagandahan ko talaga dito is that ako kasi mga boss, medyo malaking tao ako so medyo mas babagay sa akin si Yamaha Lexi. Kaya for me mga bossing, ito yung pipiliin ko over the Honda Giorno Plus kasi meron itong karagdagan na CC displacement which is 155cc. Meron din itong Maxi Scoot na feels which is mukha siyang Baby NMAX. Maganda na rin ang kanyang performance kasi pareho sila ng engine ni Yamaha Aerox at Yamaha NMAX dito. And lastly mga bossing, meron itong gulay board and footrest extension. That simply means mas maganda ito sa biyahe, mas relax ito kahit pa medyo mas kaunti lang yung kaniyang fuel tank capacity over the Honda Giorno Plus. Pero again, Honda Giorno Plus is one of the best motorcycles pa rin naman or the better motorcycle option if specs yung pag-uusapan. However, if you're like me na you're around 5'10", weighing around 70 to 80 kilos, iba talaga yung madadagdag sa iyo ng spacious experience kasi Maxi Scoot feeling na si Yamaha Lexi 155. So if Pinoy average height lang naman yung height nyo ngayon, walang problema dito si Honda Giorno Plus kasi napakaganda tignan ng mga motorsiklong ganito para sa inyo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito yung sa tingin yung nagugustuhan nyo, napupusuan nyo, and sa tingin yung masulit sa mga pinaghirapan yung pera? Paki-comment nyo nga dyan sa comment section and pag-usapan natin dyan together with the community. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng mga videos, you can follow me for more, like this video na rin, and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me mga bossing by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you on my next video.